May kanya-kanya tayong papel na ginagampanan sa buhay. Minsan, tayo mismo ang sumusulat ng ating destinasyon. Pero madalas, tila tadhana ang nagtatakda ng ating kapalaran. At lilipa rin ang hangin sa lugar kung saan tayo gagawa ng sariling kasaysayan. Sa Barangay Concepcion, Banahaw sa Sariaya, kapag may masakit sa buto-buto, ang 74 anyos na si Nanay Tona ang takbuhan. Believe it or not, sa matagal na panahon daw ng kanyang panggagamot, ang kanya naging sandata, pira-pirasong papel. Binabasa ng kanyang laway, saka itinatapal sa parte ng problemadong buto. Mapapilay o baliman sa isang tapalan. Boom! Instant ginhawa raw. Sa bahay mo, hindi talaga gawin mo yan. Hindi gagaling yan ng langid yan yan, hindi mo nililinis. Nung hinilot po ako, ganyan, parang nagtagpo po yung buto ko. Parang mas naging okay po ang pakiramdam ko. Ang paniwala ni Nanay Tona, tila nakasulat na raw sa papel ang bisa nitong ipanggamot. Ayun nining yung magandang gamitin, malambot, nababasa agad ng laway, yun. Kaya yun ang ginagamit namin. Ang ginagamit daw ni Nanay Tona ay yung glazine paper o yung glossy paper na kadalasang ginagawang pambalot ng tinapay. Sa kanya pinagpipira-piraso at pwede na raw gamitin sa panggagamot. Ang espesyal na kakayahang ito ni Nanay Tona, biyaya raw na minana niya sa kanyang ama na isa ring manggagamot. Hinay ko yun sa tatay ko. Kako kung pwede sa akin, pwede raw. Ngayon nga si tatay, nakapisang ko. Eh pag may nadating na magpapagamot, ako yung pinagagamot para ma-practice. Pero dahil hindi naman siya nakapag-aral ng medisina, hinihingan muna raw ni Nanay Tona ng resulta ng x-ray ang pasyente bago niya ito gamutin. Halimbawa bali, eh di may dala naman silang x-ray. Titingnan ko kung saan ang buto, higitin ko ng konti, tapos yun. Sa loob ko diretso na, tatapalan ko na yun ng papel, laway. Isa sa sumubok ng kakayahan ni Nanay Tona, ang ka-wonder nating si Lester, na aksidenteng nadula sa banyo noong nakaraang taon. Ang napuruhan, ang kanyang kanang braso. Nung bumagsak ako, yung kamay ko humaba. Tapos ito, nag-letter S. Then, hindi ko na siya magalaw kasi as in, namagana siya ng sobra. Kumonsulta raw agad siya noon sa mga espesyalista at sumailalim sa x-ray. Kumpirmadong bali ang buto sa kanyang kanang braso. And then, nag-decide na yung doktor na kailangan ng bakalan yung kamay ko. Nung narinig ko yun, nagtanong ako kay Doc kung may another option ba bukod sa bakal. Sabi niya, susubukan daw kung kakayanin ng cast, fiber cast. If it's an open fracture, meron pong butong na lumabas sa inyo pong sa skin, sa balat po natin. Pag hindi ho ito na gamot ng inyong orthopedic doctors, maaari po itong magsanhi ng infection na pwedeng kumalat sa katawan, maging sepsis or pwede rin pong ikamatay ng pasyente. Hanggang nabalitaan niya ang umano'y healing powers ni Nanay Tona at agad siyang pumila sa dagsa ng mga nagpapagamot dito. Parang nagtaka pa ako, bakit ganun? Bakit nilalawayan yung kamay ko? May mangyayari ba dito? As in, may doubt talaga ako sa ginagawa ni Nanay Tona sa akin. Agad daw sinuri ni Nanay Tona si Lester. Nilagyan din ng balimbraso ng gawa-gawang pambigkis o cast. May bali, lalagyan ko siya ng kawayan para matuwid. At sinasalat ko yung buto kung tama sa loob. Every day, may progress talaga siyang nararamdaman. Hindi lang basta lang nilalawayan ni nanay, kundi meron talaga siyang kakaibang panggamot na hindi mo mamalayan kung ano.
para masigurong tuluyan nang gumaling ang nabaling buto ni Lester. Ipinasuri namin siya sa isang orthopedic surgeon. Ipinakita rin ni Lester ang resulta ng latest x-ray na isinagawa sa kanya. Ayon kay Dr. Lou Mervin Tech, posibleng nakatulong daw na nilagyan pa rin ng cast ang braso ni Lester kahit DIY lang. Naniniwala po talaga ako na dahil kay nanay ito na, kaya nag-heal yung broken bone ko po. So mukha pong meron ng yun na tinatawag o nagdidikit na yung buto. Maganda rin yung alignment eh. Wala akong deformity at wala rin pong malrotation na nakikita. Sa ngayon, pwede mo nang gawin yung mga daily activities mo pero maging mahinahon ka lang sa mga activities na nag-require ng pabubuhat ng mabibigat. Sa ngayon po, nakabalik na po ako sa mga ginagawa ko before. Nagtatrabaho na po ulit ako. Hindi ko na nararamdaman yun na putol yung buto ko sa kamay. Pero paalala ng eksperto, sa anumang karamdaman o problema sa katawan, mas mainam pa rin kumonsulta sa mga espesyalista sa medisina. Para naman kay Nanay Tona, patuloy raw siyang manggagamot hanggat may nangangailangan ng kanyang serbisyo. Hanggat kaya ko, tutulungan ko sila. Kung may tutulong. Nakaka-wonder, sa mga pagkakataong may nakakaharap o nasasaksihan tayong pambihirang gawain o kakayahan, lagi maging mapanuri pero matuto pa rin rumespeto. Dahil ang hindi kapanipaniwala sa iba, biyaya at malaking pasasalamat naman sa ilan. Nasa atin na yan kung maniniwala o hindi. Believe it or not!